mga Katden lovers and Katden followers, abay usap-usapan ngayon ang relasyon ni Catherine Bernardo and Alden Richards na umusad na. At Catherine, abay ikinumpara ang sarili sa isang ibong malaya. So, bago natin pag-usapan yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa inyo pong lahat sa palagian po ninyong panonood at palagian po ninyong pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po at talagang na-appreciate ko po ang inyong pagsuporta. And for today's video, let's talk about this one dahil matapos ngang i-announce at matapos magsalita si Attorney Annette Coson patungkol sa collaboration na magaganap muli para kay Catherine Bernardo and Alden Richards, ay marami nga po ang nagdidiwang ngayon dahil talaga namang sobra po yung kaligayaang naidulot ng balita na yun, ano. And meron lang tayong gustong linawin patungkol dito kasi may mga nag-uusap-usap na naman at nagkakalat na naman po sa social media na si Catherine at ito pong si Alden Richards at si Miss Maine Mendoza ay magkasama daw sa dito sa Boracay, which is tama naman po. Magkasama po talaga sila dyan dahil kasama po sila sa entourage nitong si Mr. Jose Manalo na nakasama po nila sa Itbulaga na kinasal, no, sa Boracay. Pero paglilinaw po ng ilan na si Alden Richards po ay pumunta dyan ng solo. Hindi po niya kasama kung sino dahil ang kasama ni Maine ay yung kanyang husband na si Mr. Arjo Atayde. Ginagamit kasi ito ng ilang mga fandom, no, na hanggang sa ngayon hindi pa rin nakaka-move on na si ito raw si Maine at si Mr. Alden Richards ang magkasama sa Boracay. Mio Remar. So, dapat makamove on na po tayong lahat dyan, ano, sa mga Dilulo fans dyan. Ito na, pag-usapan natin, panoorin po muna natin ang video ito. Sina Alden Richards at Catherine Bernardo in terms of ugali at performance. Lalo na raw yung closest ng dalawa. Kung dati ay may ilangan, ngayon daw ay wala na. Wala na talaga. Ay, kwento ito ni Direk Cathy sa kwento niya sa interview sa kanya ng ating kaibigan si MJ Felipe, na ito nga, pagdating sa ugali, talagang malaki ang in-improve nito ni Catherine. Lalong na, kasi parang dinescribe ni Direk Cathy na ibang-iba daw si Catherine noon. Ang ugali pala ni Catherine, tahimik na tao lang pala yan. Kakausapin ka kung kakausapin mo. Kaya ano daw, madalas din na nami-misinterpret siya na suplada, kasi nga hindi siya masyadong masalita na tao. Pero kapag naging close mo raw, naging usap-usapan at talk of the town nga ang ilan sa mga binitawang salita ni Direk Cathy Garcia Sampana patungkol sa kanyang mga obserbasyon dito po kay Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. So, panoorin pa natin napapansin namin na very close na yung Catherine, ganyan. Ay, talaga ba? Tapos daw nagbabrowse daw si Direk Cathy na oo nga, no, napapansin daw niya doon sa tinatawag na mga paayuda ng mga fanay, doon sa mga videos na ay may ganito pala. Ay, oo, doon na niya napagtanto na talagang iba na rin yung relationship ng dalawa compared nung nagsama sila noong 2019 sa Hello Love, Goodbye. Kasi parang maraming ang comparison na sinabi si Direk Cathy Garcia Sampana sa kanya pong interview dahil yung mga nakikita po niyang closeness, yung pagiging clingy nitong si Miss Catherine dito kay Alden Richards ay malaki ang pagkakaiba nito doon po sa closeness nila or doon sa pagkakaibigan nila nung sila po ay nasa Hello Love, Goodbye. Kasi sabi po ni Direk na parang si Catherine very parang lagi niyang dinidistance yung sarili niya dahil nga parang bilang respeto na rin dun po sa kanyang boyfriend, no, that time. So, dito pa lang pinapatunayan talaga natin na very loyal itong si Miss Catherine dahil sabi niya nga sa kanyang interview, diba, na parang very thankful siya nang pinayagan siya ng kanyang ex-boyfriend na magkaroon ng solo movie kasama si Alden Richards, na magkaroon po siya ng another na love team, no, na nakasanayan natin na si Summer ngayong kasama niya. Pero this time ay talagang kitang-kita natin ang difference. Ito pa, panoorin natin. Nakita kong comment, kinumpara siya doon sa nakakulong na ibon daw, tapos yung nakawalan. ibon mamay layo lumipad. kasi nga dati, hindi na magawa yung mga gusto niyang gawin. Baka sinasabi ngayon, napaka-obedient girlfriend niya. May freedom na siya sa mga gusto niya. Ikinumpara nga ng ilan ang itong si Miss Catherine Bernardo bilang isang parang prisoner na birds, ano. Tapos dahil po sa mga naganap, no, parang nakalaya po siya dun sa kanyang hawla. Ganito po inilarawan ng ilang mga showbiz critics si Miss Catherine matapos nga na
sabihin ni Direk Cathy Garcia Sampana na hindi talaga siya nahirapan na gawin yung movie dahil very giving nga itong si Catherine at si Mr. Alden Richards sa mga eksena po dito sa Hello Love Again. So pinapakita lang talaga dito na parang gustong sabihin, gusto nang isplok ni Direk Cathy Garcia na umuusad na nga kung ano man po yung closeness and level of comfortability nitong si Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. And that's really a good news, no? Dahil talagang makikita natin na talagang nag-effort po sila sa isa't isa to know each other. If you remember, one of the interview of Kat din, sinabi po ni Miss Catherine na sabihin mo na yung mga bagay na gusto mong sabihin sa akin na hindi mo pa sinasabi para maging komportable nga sila sa isa't isa. Dito po nasabi ni Mr. Alden Richards dun sa kanilang press con na parang yung kanilang level or yung deep na pag-uusap ay nagaganap na between them. At sinabi niya ngang 100% na yung closeness nila, 'di ba? So dito pa lang pinapakita na sa Canada pa lang umuusad na po kung ano man po yung namumuong relasyon between Catherine and Alden Richards. So walang kaduda-duda, no. Kung hindi man natin sila nakikita ngayon, pero darating din pa rin po ang pagkakataon dahil ang tadhana po ay umaayon sa plano para kay Catherine at Alden. Wala na pong summer na pumapagitna. Wala pong mga mahadlang kung magkakaroon man sila ng panibagong project together. Kaya let's celebrate. And for that, narito naman ang ilan sa mga commentary reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's start off with Mr. Joel Lopez. Sabi niya, bakit yung pinapansin nila, pansinin nila yung yakap ni Piolo na may pagnanasa kasi nag-hug ka na, kailangan mo pang yumakap ulit tapos gusto pa atang humalik kay Kat. So, nakita rin po ninyo yung kanilang reaction, no? Pero anyways, si Miss Catherine naman po is parang magkuya po yung kanilang turingan sa isa't isa. So, wala namang mali siya doon. Kaso nga lang, talagang pilit po nilang ang pinapansin lang talaga yung mga galawan ni Miss Kat, no? Sabi ni Afa, karmahin sana yung KP fans na ang hilig impaw fans yan, ang hilig mag-intriga. Ilang beses na pinakitaan ng video na nag-uusap yung dalawa during that Sam hosting stint. Tuloy pa rin ang pagsisinungaling. Gamit na gamit si Catherine. Talaga, taga-promote for BG's movie. Tapos ngayon, habang nasa ibang bansa si Kat, sinisiraan ng Kim Pao fans sila para bumango at pag-usapan ng movie nila. I believe in karma. I hope that you get what they deserve. So, ito naman yung kanyang sinasabi, no. Actually, napapansin ko din yan. Sa lahat ng mga issue dito sa Pilipinas, lagi pong binabanggit si Catherine. Ganon talaga ka-relevant si Miss Kat, no? Lagi po siyang sinasama. Yung issue ni Maris, sinama din siya. Kasi nga, may sinabi siya na don't use your pain to hurt others, diba? So, inano na rin yun, ikinonek na rin kay Catherine. Ngayon naman, eto na naman sa Kim Pao, Mas Joseph. Sabi ni Miss UCGYJS, haba. Sorry to say, but minsan yung ibang fandom content creator, instead of just supporting their idols, ikinakabit si Kat parati and in a negative way. And in this video, Paolo ang lumapit kay Kat para batiin siya. So, bakit si Kat pa ang lumalabas na ng isnab? Could it be na yung ibang fans na nagsiselos dahil nilapitan si Paolo, si Kat? Magkatrabaho po yung mga yan. There is also a video as spill nila na nagkukwentuhan sila Kat and Kim, but bashers chose to use this video. Yun nga yung masama kasi kahit po may mga whole video ini-splice para lang po talagang ipakita na masama yung isang side, 'di ba? Parang yun yung pinaka-unfair sa lahat eh. So napaka-unfair nun para kay Miss Catherine Bernardo. Kaya talagang mabuti na lang kayang-kaya natin na i-fact check yung mga ganitong bagay. Ilang beses na po nilang ikinakabit at ginagawan po ng issue si Kim at saka si Catherine, no? Si Kim Chu na nga po yung nag-post ng video nung nakaraan, nung nag-guest po sila sa ASAP. Sabi niya pa, but bashers chose to use this video instead para mapasama na naman si Kat. Don't bash one celebrity to elevate the status of your idol. Wala silang problema sa isa't isa. They might not be super close, pero civil sila when they see each other. Ayan naman yung kanyang komento when it comes to this. Which is true naman, diba? Na parang lahat na lang talaga, lahat na lang ng mga artista, lahat ng mga actors, actresses, laging si Catherine Bernardo na lang yung nakikita. Samantalang si Catherine parang
pag makikita po ninyo, 'di ba? Parang hindi ko talaga lubos maisip na kasi kayang-kaya nilang magsalita ng magano. Dapat 'yan isang beses benggahin niya ni Catherine, 'di ba? Para bigyan ng leksyon. Kasi sa dami-dami po ng mga bashers talaga na puro na lang siya yung pinupunterya. And of course, sabi ni Miss Gloriosa, ang dami niyong alam kung gusto pa ninyong pag-awayin si Kim and Kat, kayo talaga. True. Sabi ni Miss Malu, hindi na ako natutuwa ngayon kay OG. Noon, 100% akong naniniwala sa mga balita niya. Now, may doubt na ako. Ayun. Yun po yung isa sa mga medyo, cringe, diba? Na parang, for the longest time, pinapaniwalaan ka namin. Tapos isang beses, parang nagbalita ka na hindi naman pala legit, 'di ba? Kaya wala nang follow up na balita patungkol doon dahil po sa mga sinabi niya. Dahil wala naman talaga siya maipakitang resibo. Tapos mga pinakita niya, mga lumang picture. Sabi ni Miss Brenda, basta ako Kat din lang, sila lang ang bagay. Pag may paayuda sa kanila, buong araw ko. Sabi ni Ma'am Shemerita, wow, hugas kamay si Sir OG. Basta di lahat ay totoo sa mga balita. Thank you, Ma'am Darreds. Be safe, God bless, and have a good day, everyone. Ayan din po yung napansin ko. Yung other side na parang pagkatapos mong maglabas ng mga balita patungkol sa mga bagay-bagay na nag-viral at pinag-usapan, tas biglang pinagtatanggol niya na si Catherine sa isang video. Yan tuloy, parang napag-iisipan siya na parang hugas kamay, damage control. Sabi ni Miss Elenita, Claudia, tama, dapat mag-research muna bago maglabas ng issue. Kung hindi ka sigurado, wag mo munang ibalita, di ba Miss Tareds? I like your column. More power to you and God bless. Thank you, Ma'am Shi. Sabi pa ni Ma'am Shi Elenita, good morning Miss Tareds. Maraming salamat sa update at Merry Christmas po. Ayan, advance Merry Christmas din po sa inyong lahat. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.